Base po sa pahayag ni Coach Tim Cone, nagsanib puwersa po ang SBP o ang Samahang Basketball ng Pilipinas at SMC or San Miguel Beer Corporation para tulungan si Justin Brownlee. Tutukan po natin yan. At ang totoong lagay ni RSJ, ibinahagi po ni Coach Jojo Lastimosa. And si Tony Bishop, nagbigay-pugay po kay Justin Brownlee. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Sa panayam kay Coach Jojo Lastimosa, lumabas ang isang katotohanan na tila isang bangungot sa kanilang koponan. Nalantad po kasi dito ang totoong kalagayan ni Ronday Hollis Jefferson na hindi nakapaglaro versus Chiba ng Japan. Ano nga ba ang totoong lagay ni RHJ base kay Coach Jolas? Ito po ang sinabi niya sa report ni Ray Joble ng Daily Tribune. Mahina pa rin siya kasi hindi pa po siya nakakakain ng solid food. Prutas pa lang po kinakain niya na kailangan pa naming i-blender. Sa tuwing kakain po siya ng solid food, dumidiretso lang siya sa CR kasi hindi niya kaya or hindi kaya ng kanyang tiyan dahil sa kanyang kondisyon. Sa pahayag po niya ni Coach Jolas, makikita mo talaga kung ano yung kasalukuyang kalagayan or lagay ni RSJ. Hindi maayos yung kondisyon niya, di ba? Imagine kailangan pang i-blender yung pagkain para lang makakain si RSJ. Seryoso po yun. Yung tiyan po niya hindi maganda lagay at kapag hindi maayos ang lagay ng tiyan, alam na natin yan. Nangihina siyempre katawan ng isang tao at yun ang nagaganap sa katawan ngayon ni Ronday Hollis Jefferson. Malaking problema po ito kasi inaasahan po ng koponan si RSJ pero dahil sa kanyang sitwasyon po sa kasalukuyan, parang magtatagal bago nila mapakinabangan. Dahil sa kalagayan ngayon ni RHJ, inamin na rin ni Coach Jolas na naghahanap na sila ng isang import na nasa forma. Nagsalita na rin po siya tungkol sa naging kaso ni Quincy Miller na ginamit ng TNT versus Chiba nitong nagdaang araw lamang. Ano ang estado ni Miller base kay Coach Jolas? Ito po si Coach Jojo sa report ni Ray Joble ng Daily Tribune. Naghahanap po kami ng isang player na nasa forma at pwedeng pumasok agad at maglaro para sa isang short-term basis lang hanggang maging handa si RHJ. Si Miller, pinasukat naman namin siya at sakto naman siya sa height limit na 6'9". Ang problema kasi, hindi siya makakuha ng release sa Converge, kaya naghahanap kami ngayon ng isa pang import. So mabigat po problema ng TNT ngayon kasi bukod po sa hindi maayos ang lagay ni RSJ, hindi rin po nila pwedeng makuha ang serbisyo ni Miller na sakto nga po sa hinahanap na height limit ng PBA, di ba? Tapos 2 araw na lang yan, magsisimula ng 48 season ng PBA. So hindi talaga pumapanig sa TNT ang panahon ngayon. Pero alam naman natin, nagagawan po nila ng paraan yan at katulad ng sinabi ni Coach Jolas, naghahanap na po sila ng import na posibleng pumalit kay RHJ habang hindi pa siya maayos. Kung nagkakaproblema si Coach Jojo sa pagkuha kay Miller, tila maganda naman ang nangyayari sa Ginebra na pansamantalang iiwan ni Justin Brownlee. Si Brownlee na umaani ng papuri mula kay Tony Bishop. Ano nga ba mga pahayag ni Bishop tungkol kay Justin? Ito po ang sinabi niya sa report ni CJ Marquez ng CNNPH. Isa siya sa pinakamagaling na naglaro dito sa Pilipinas. Sobra ko po siyang nire-respeto at sinasaluduhan kasi dinala po niya ang team sa napakaraming championship. Matindi rin po yung ginawa niya pero alam ko naman po kung ano yung dala-dala ko, di ba? At kung ano ang aking kakayahan. Yung respeto talaga, big word po yun eh. Doon po tayo. Pero alam nyo, karapat-dapat lang talaga na ibigay ni Tony Bishop yun kay Brownlee kasi hindi biro yung nakuha ng Ginebra habang kasama nila si Justin. At alam na alam po yun ni Bishop dahilan para ibandera niya respeto at saludo para dito. In fairness naman kay Bishop, katulad din ng sinabi niya, alam niya kung ano kaya niyang ibigay sa kupunan at tila wala naman siyang planong biguin si Coach Tim Cone at buong kupunan. Kasama na rin po dyan ang nagmamahal na fans na nagbabantay sa mga kaganapan sa PBA. Kaya magandang abangan po yan kung anong ilalabas ni Bishop sa sandaling sila na ang nasa loob ng court. Matapos magbigay ng respeto kay Justin, hindi rin po pinalampas ni Bishop ang fans na siya ang naging target habang kabakbakan ng Ginebra ang Meralco Bolts dito sa finals. Ano ang sinabi niya tungkol sa fans, especially sa fans ng Gin Kings? Ito po si Tony sa report ni CJ Marquez sa CNN Philippines. Gusto ko yung basketball dito. Sobrang energetic ng fans. Feeling ko kasi parang relihiyon ng basketball dito. Actually, lahat naman ng bansa mahal nila basketball. Pero aminin po natin na iba po talaga yung fans dito sa atin. Iba po tayo. Sobra po tayong magmahal sa larong basketball eh. Yung tipong ipaglalaban
kinalaban mo talaga, di ba? Yung tipong malat ka nakakasigaw pero hindi ka pa rin tumitigil. Siguro ganun lang tayo ka-competitive kaya ganun na nangyayari. Pero kung iisipin mo, lahat naman competitive, di ba? Medyo naiiba lang talaga siguro tayo. Yun lang yun, wala nang iba doon. Parang ang hirap i-explain kung bakit ganun tayo mga Pilipino. Isa lang masasabi natin yan talaga, sobra tayong magmahal sa larong basketball. Kung isa-summarize po natin ang lahat, dalawang bagay lang po napansin natin. Problemado ang TNT ni Coach Jolas habang medyo nakakahinga na po ang grupo ni Coach Tim Cone sa pagpasok ni Tony Bishop. Pero ang tanong pa rin ng lahat, paano si Justin Brownlee? Ano ang masasabi dito ni Coach Tim Cone? Ito po si Coach Tim sa report ni Romel Fertes Jr. ng Inquirer. Ang alam ko kasi ginagawa ng SBP or ng Samahang Basketball ng Pilipinas at SMC or San Miguel Corporation ang lahat para mabigyan si Justin Brownlee ng legal na suporta na kailangan niya para paikliin o tanggalin ang posibleng suspension. Base po sa inilabas na pahayag ni Coach Tim Cone, gumagalaw po ang pamunuan ng SBP ni Sir Al Panlilio at ni Boss Manny V. Pangilinan at SMC ni Boss Ramon Ang para po tanggalin or paikliin ang posibleng suspension dito kay Justin Brownlee. Guys, habang tinetape po natin ang episode na to wala pa rin po tayong malinaw na makuhang balita kung ano ang estado ng kaso. Pero syempre, masayang malaman na hindi pinababayaan ng pamunuan si Justin na sa palagay po natin, deserve naman niya yung ganung tulong kasi ang laki po ng ibinigay ng Gilas Pilipinas sa bansa kasama si Justin Brownlee. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.